Ang krisis sa Golpo ay pumasok na sa mas mabigat na yugto at ngayong Martes, ika-21 ng Abril 2026, ang atensyon ay nakatuon sa isang barko na ngayon ay naging simbolo ng mas malaking bagay. Nasakote ng puwersa ng Estados Unidos ang kargamentong barko ng Iran na Tosca at delikado ang lumalaking hinala rito. Hindi basta kargamento ang dala ng barko, kundi mga material na itinuturing ng Washington na may dalawahang gamit at posibleng mapakinabangan ng militar ng Iran. Kasabay nito, nananatiling aktibo ang operasyon sa himpapawid, kasama ang mga eroplano, pagre-refuel habang lumilipad at mga plataporma sa ere na laging handa. Akala ng marami ay simpleng pagharang lang ito sa dagat, pero ngayon ay naging matinding babala na sa rehimen ng Iran. Anumang tangkang makalusot sa blockade ay maaring magdulot ng pagkakabunyag, pagkakasamsam at mas matinding presyon, direktang nangyari. Noong ika-11 ng Abril sa dagat ng Arabia, hinaran ng USS Spruance ang Tosca habang ang barko ay tumatakbo ng 17 knots papunta sa Bandar Abbas. Sabi ng Central Command, paulit-ulit na binalaan ng tripulante sa loob ng 6 na oras at sinabing nilalabag nila ang blockade ng Estados Unidos. Dahil hindi sumunod, inutusan ng destroyer ang paglikas sa silid ng makina at ilang beses na pinaputukan gamit ang 5 pulgadang kanyon upang hindi na magamit ang propulsion. Pagkatapos nito, sumakay ang mga marino ng ika-31 Expeditionary Unit sa kargamentong barko at kinuha ang kontrol ng barko na nananatiling nasa kustodya ng Amerika. Diretso, may babala, may pagtanggi, may putok at may pagkakahuli. Sa kabilang banda, ginagamit ng Estados Unidos ang puwersa ng dagat at himpapawid para suportahan ang matagal ng blockade laban sa trapikong konektado sa Iran. Sa kabila naman, isang barko ng Irisel, isang grupo ng nabigasyon ng Iran na nasanksyonan mula pa noong 2011 ng mismong Estados Unidos dahil sa koneksyon nito sa mga ahente sa pagkuha ng kagamitan at sa network ng programang balistiko ng rehimen. Iniulat ng Reuters na tinataya ng mga security sources na malamang ay may dalang mga kagamitang may 2 gamit ang Tosca matapos ang biyahe nito sa Asia. Nauna nang inilista ng Central Command ang mga metal, tubo at electronic components bilang materyales para sa industriya at militar. Sa simpleng salita, ang hinala ay hindi ito karaniwang kalakal. Ito ay sensitibong material na mahalaga para mapanatiling buhay ang rehimen sa panahon ng pagkakabigti. Diyan lalong tumitibay ang usapin. Ang huling laman ng bawat container, ang kilos, ruta, kasaysayan ng barko at paunang pagsusuri ng mga mapagkakatiwala ang maritime na pinagkukunan ay nagmumungkahi ng estratehikong kargamento. Natukoy ang Tosca sa pantalan ng Taikang, China noong Marso 25 at dumaan sa Gaulan. Mula sa China at nagkarga pa ito ng mas maraming container malapit sa Port Klang sa Malaysia bago ito lumitaw sa Golpo ng Oman na puno na. Ito ay nakakatulong sagutin kung bakit ito na-intercept. Para sa Washington, hindi lang ito isang barkong pangkargamento na sumusubok pumasok sa teritoryo ng Iran. Isa itong posibleng linya ng supply mula sa Asia sa gitna ng krisis na may potensyal na palakasin ang estrukturang militar ng Tehran. Mahalaga ang lokasyon ng kwento. Hinarang ang barko sa daanang yon. Isang daanan mula Dagat Arabico papuntang Golpo ng Oman na mahalaga sa mga pantalan ng Iran at kaugnay ng krisis sa kipot ng Hormuz. Mula nang magsimula ang blockade, hindi na basta salita ang pagkubkob. Sabi ng Central Command, bago pa man masamsam ang Tosca, 25 komersyal na barko na ang napilitang bumalik. Ayon sa Reuters, may 23 barkong pinalihis sa naunang update ng blockade. Ipinapakita nito na ang pagkakasamsam sa Tosca ay hindi hiwalay na insidente, kundi pinaka-agresibong bahagi ng matagal ng operasyon. Ginamit na ang dagat bilang direktang pananakot. Alam na ng sino mang mapilit dumaan na hindi lang sila pagbabantaan, kundi maaring harangin. Paano naman ang mga fighter jet na pinakilos? Tuloy pa rin ang operasyon sa himpapawid at mahusay itong nadodokumento ng militar ng Amerika. Ipinapakita ng opisyal na pahina ng Epic Fury ang tuloy-tuloy na aktibidad ng F-35B na lumilipad at nag-ooperate sa USS Tripoli sa loob ng 6 na araw. Noong Abril, ang F-35A at F-15E ay tumanggap ng gasolina mula sa Casey, bukod pa sa tuloy-tuloy na mga operasyon sa himpapawid mula sa USS Abraham Lincoln. Ang media center ng Central Command ay nagtatala ng bagong depensa sa himpapawid, pagre-refuel habang lumilipad, patrulyang pandagat at paglipat ng mga eroplanong konektado sa operasyon.
Sa ibang salita, habang sinusuri ang Tosca, ang mensahe sa himpapawid ay kahandaan, patuloy ang galaw sa kalangitan. Dahil ang blockade ay hindi lang pinananatili ng mga barko. Sinusuporta nito ng buong estrukturang militar, handang mantaas ng tensyon kung mabigo ang pag-uusap. Kailan abot sa pinakasensitibong bahagi ang kwentong ito? Ngayon, ika-21 ng Abril. Naubos nang ang oras ng tigil putukan at naging sentro ng negosasyon ang pagkakasamsam sa Tosca. Ayon sa Reuters, nagkaroon ng positibong pananaw ang Tehran sa paglahok sa pag-uusap sa Pakistan, ngunit wala pang pinal na desisyon. Dahil nananatiling pangunahing hadlang ang blockade, sabi rin sa parehong ulat na si J.D. Vance ay nasa Estados Unidos pa noong Lunes. Pinapalakas nito ang pagdududa sa diplomatikong pag-uusap. At sinabi ng isang source mula sa Pakistan na konektado sa proseso na magtatapos ang tigil putukan alas 8 ng gabi sa oras ng silangan ng Estados Unidos. Katumbas ito ng hating gabi sa Greenwich at alas 3:30 ng madaling araw ng Huwebes sa Iran. Ibig sabihin na yon ang araw na tuluyang nagsanib ang tensyon sa politika at tensyon sa militar. Tinawag ng rehime ng Iran na ilegal ang aksyon at humiling ng agad na pagpapalaya sa barko, mga marinero at mga pamilyang sakay. Nag-alala rin ng China sa sapilitang pagharang at iginiit ang pagpapatuloy ng tigil putukan at normal na paglalayag sa Hormuz. Ngunit, ang panlabas na pagkabahala na ito ay hindi nagbabago sa pinakapuso ng problema para sa Tehran. Kung umusad ang hinala tungkol sa kargamento at kung ito ay mapatunayan, ang nakataya ay hindi lang isang insidente sa dagat. Ito ay pagbubunyag ng sensitibong ruta na konektado sa estrukturang pinatawanan ng parusa mula Asya at nahinto noong pinakakailangan ng rehimen ng kaunting paghinga. Iyan ang dahilan kung bakit mabigat ang insidenteng ito. Apektado ang lohistika, kredibilidad at kakayahang muling mag-supply sabay-sabay. Halos tumigil na naman ang trapiko sa Kipot. 3 barko lang ang naitala sa loob ng 12 oras na malayo sa karaniwan. Kapag isang barkong pangkargamento ng Iran ang nahuli sa ganitong sitwasyon, iniisip ng merkado na senyales ito na hindi pa tapos ang krisis. Ang kabaligtaran pa nga ang nangyayari, lalong humigpit ang sitwasyon. Sa huli, naniniwala ang Washington na nakahanap sila ng mahalagang ruta para mapadalhan ng supply ang Iran sa gitna ng krisis. Naging balita ang Tosca, hindi lang dahil sa pagkakahuli nito, kundi dahil nagpapahiwatig ito ng mas malaki, nakakabahala at mapanganib na issue. Ang posibilidad na may isang nakatagong mekanismo na pilit tinahatak palabas mula sa dilim.